So let's pray before I start no dun sa ating sermon. Pwedeng pakigrab lang yung kamay ng ating katabi as we pray. And let's continuously allow the presence of God to move in this place. Lord, ano man po yung aming need, salamat po na lagi po kayong willing and able, Lord God, to meet that need, Lord God, more than what we expect, more than what we think, more than what we can imagine, Lord God, ang nais po ninyong gawin sa aming mga buhay. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, the Apostle Paul said na hindi pa naisip ng isip, hindi pa nakita ng mata yung mga bagay na inihanda po ninyo para sa amin, Lord God. Kaya naniniwala po kami na marami pa, meron pang mga box of surprises, Lord God, na pinrepare po kayo para sa bawat isa sa amin. At mawawaw po kami, Panginoon, sa mga bagay na inihanda pa ninyo para sa amin, ipinlano pa po ninyo para sa bawat isa sa amin. Patawarin po ninyo kami dahil may mga pagkakataon na nag-aalinlangan po kami. We question your existence, we question your love, we question your ability to bless us, Lord God. Even may mga pagkakataon na kinu-question po namin ang inyong love. But we thank you dahil ang inyong Spirit, Lord God, ang siyang patuloy na nagdodraw sa amin patungo sa inyo, Lord God. At ano man yung aming mga nagagawa, ano man yung aming mga pagkakamali, pagkukulang, you're always there, Lord God, to remind us, Lord God, to accept us, Lord, to encourage us, to motivate us, Lord God, na ipagpatuloy lang po yung journey po namin dun sa aming Christian life, Lord God. At maraming salamat po na lagi po ninyo kaming binibigyan ng salita, word in season, Lord God. The Rhema word of God, yung word of God na kung saan ay nagkakaroon ng impact sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Salamat po sa pagpapalang yan na lagi po ninyong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. Nangungusap po kayo at talaga namang kapag nangungusap po kayo, Panginoon, ay na-uplift po kami, na-encourage po kami at yung aming faith ay talaga namang nag-level up at nagsusum up, Lord God. Salamat po at pagpalain po ninyo kami sa aming pag-uusapan, sa inyong salita na aming pagbubulay-bulayan, pagsasama-samahan, pagpipiestahan, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen, Amen, and Amen. Praise God. Okay, so, andito po kayo last Sunday? Okay, so last Sunday, we talk about the great love of God, no? Actually, nag-start tong sermon na to dun sa sentence na I am greatly loved, I am highly favored, and I am extremely blessed. At sabi ko nga sa inyo, yun ay pinasikat ni Joseph Prince. How many of you are listening to Joseph Prince? Yung pastor ng New Creation Church, di ba, sa Singapore, considered pinaka-largest, no, yung mega church dun sa Singapore. So kapag nakapunta kayo ng Singapore, you can attend the New Creation Church ni Joseph Prince, no. So siya yung parang mas lalong nakilala etong statement na to na actually ang pagkakabigkas ay I am greatly blessed, inuna yung greatly blessed, tapos highly favored and deeply loved, no. Medyo iniba ko lang, minodify ng konti dahil gusto kong mauna yung great love ng Panginoon. Okay? Kasi dun lahat yun na parang yun yung pinakabukal eh. Yun yung parang dun nagmumula yung favor at saka yung blessing na nararanasan ng mga anak ng Diyos. No? Because of the greatness of God's love, na-experience natin yung favor niya, na-experience natin yung kanyang mercy, and of course, na-experience din natin
yung mga blessings ng Panginoon sa ating buhay. Amen ba 'yon, mga kapatid? Okay, maaga pa para matulog. So mga 45 minutes lang naman kayo na medyo magiging at the most, no, magiging attentive sa akin. So kapag medyo malamig kasi panahon no, at buti nga kanina sinama ni Sister Bita dun sa panalangin niya yung mga may plema, no, yung mga inuubo. Talaga nung sensitive siya, no, Sister Bita dun sa mga, kasi malamig ang panahon no, marami talagang mga inuubo. Paggising ko nga kaninang umaga, nako, eto na, nararamdaman ko, sinisipon ako, inuubo. Sunday pa naman, ano. But anyway, anyhow, talaga namang tuloy-tuloy pa rin naman ang ating pagsamba at ating paglilingkod sa Panginoon. So going back, mga kapatid, ang anong tawag doon? Yung parang pinakabukal, 'di ba? Kung saan yung pinaka-spring, 'di ba? Yung kung saan ay na-experience natin yung fountain of God's favor and God's blessing. Lahat 'yun ay nag-uugat dun sa greatness ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. So sino po sa inyo ang nag-aalinlangan pa rin na siya ay mahal ng Panginoon? Wala na naman. Kahit medyo nakaka-experience ng mga trials, talagang sold out tayo na tayo ay mahal ng Panginoon. At nakita nga natin yung greatness nung love na yon ng Panginoon through His sacrifice. Diba? Yung binigay niya yung kanyang buhay. John 3:16, 1 John 3:16. And then nakita rin natin yung greatness nung love ng Panginoon because of our unworthiness. Hindi naman tayo deserving. Diba? Sabi ni Pinoy, Filipinos are worth dying for. Pero tayo, hindi naman tayo worth dying for. Diba? We were enemies of God. Hindi naman talaga natin nire-recognize ang Panginoon. Diba? Ang sabi ng Bible, while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, wala tayong pwedeng gawin na makakapagpadagdag pa ng pag-ibig ng Panginoon at wala rin naman tayong pwedeng magawa na makakapagpabawas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. His love is eternal. Amen ba yun? Hindi yan nagbabago. Okay? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mananatili yan, magpakailanman. So, it doesn't depend dun sa kabutihan mo, kabaitan mo, kagandahan mo, pakitignan ng katabi, o kagwapuhan mo, pakitignan ulit ang katabi. Hindi yan nakabase doon. Diba? So, constant yan. Eternal yan. And then, nakita rin natin yung greatness ng love ng Panginoon sa atin dahil hindi lang siya nag-sacrifice, no? Kundi meron din siyang ginawa dun sa ating mga buhay, yung nagkaroon ng transformation, yung adoption natin dun sa family of God. No? So, that makes, mga kapatid, yung love of God exciting. Diba? Habang iniisip mo siya, diba? Habang pinagbubulayan mo siya, habang dinadama mo siya, mas kang parang na-overwhelm by that love. At walang love, earthly, or angelic. Diba? Kahit anong klaseng description ng love ang pwedeng ikumpara dun sa love of God. Sold? Amen ba yun? Walang pwedeng i-compare. Pag-ibig ng asawa mo, pag-ibig ng, kaya naman yung tawag nila dyan, platonic love, platonic love, or what kind of love, di ba? Walang pwedeng ikumpara dun sa pag-ibig ng Panginoon. So we are greatly loved by God. So lagi nating sabihin yun, I am greatly loved. Pagising mo sa umaga, harap ka sa salamin, motivate yourself, encourage yourself. Today, I am greatly loved by God. Amen ba yun? Amen? Okay. So, first slide. So, tingnan natin yun. So, anong sinasabi dyan?
I am greatly loved, highly favored, and extremely blessed. So, tapos na tayo dun sa greatly loved. So, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay yung pangalawa, which is, I am highly favored. Ang violet pala, kapag malabo pala yan. Doon. Malinaw naman. Ganun din, Okay, so, I am highly favored. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakasanayan ko na, aside dun sa priestly blessing, bago ko hihatid si Sister Agnes sa umaga, even on Saturdays and Sunday, I declare it. Practice ko na yan. Naging habit ko na dinideclare ko, sinasabi ko na the Lord bless us today and keep us. The Lord make His face shine upon us, be gracious to us. The Lord turn His face towards us and give us shalom. So I declare that. Dinideclare ko yung shalom wherever we are, whatever we do, shalom with the people we work with, shalom sa lahat ng mangyayari sa araw na ito. And after that, pinakapanghuli, dinideclare ko yan na today we are greatly loved by God. We are highly favored. That's why today we will be receiving not just favor from God, but also favor from men. And then, dinideclare ko rin, we are extremely richly blessed. Spirit, soul, and body. And it's a good practice. Diba? Na as you declare yung scripture, as you declare the word of God dun sa buhay mo, nagkakaroon niya ng effect. Pero, lately, iniisip ko, is this parang scriptural? Etong declaration na to, yung una, kaya pinag-aralan natin, greatly love, nakita natin, di ba, na mahal tayo ng Panginoon. Pero itong I am highly favored, eto ba ay scriptural? So nagkaroon ako ng question, eto ba ay scriptural or parang just for the sake of tradition or parang religious talk lang? Saan nag-originate ito? Saan to nagsimula, etong highly favored na to? At eto ba ay para lamang sa chosen few? Pag sinabi mong chosen few, doon lamang sa mga iilan na pinili. Ang iba, pinipilit na lang. Okay? Parang pilit na lang. No? Is this only for yung chosen few or every Christian, every believer, every son of God, every child of God can claim, declare, and expect this favor from the Lord? So, with that question in mind, so parang nagkaroon ako ng konting study about this sentence, no, or declaration na I am highly favored. First, tingnan natin saan ito nagsimula. Kanino unang binanggit etong statement na to? You are highly favored. Okay? So, tingnan pa natin ang scripture sa Luke chapter 1, verse 26 hanggang 28. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. And let's start reading. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." Sa kanya unang binanggit siya. Diba? So nakita na natin, binanggit sinong angel? Angel Gabriel. Sabi niya, ginreet siya, ang sabi, "Greetings, you were highly favored, the Lord is with you." So sa kanya unang binanggit yung statement na yan. Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. So medyo nakukonfuse siya. Diba? Meron ba namang
Ikaw ba naman di ba? Merong bigla na lang susulpot na angel dyan sa'yo. Baka tumakbo ka pa sasabihin mo, baka hindi angel, baka sabihin mo, multo. Di ba? Or, di ba? Hindi ka naman familiar dyan sa celestial being na yan. Okay? But the angel, tulungan niyo ako magbasa. The angel said to her, "You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David." So, nung sabihin sa kanya nitong angel na to, si Gabriel, ano kaya naging reaction ni Mary? Ano sinabi niya? Di wow. Siguro yan, kung uso na yun, sasabihin niya, di wow. Diba? Pero, sa atin, parang kapag binabasa natin yun, parang, wow. Diba? Virgin birth. Diba? Parang, encounter with an angel, parang touch by an angel. Alam niyo yung, parang merong ganong diba? Series, touch by an angel. But we don't need the touch of an angel. We need the touch of God. Okay? Mga kapatid, ang mga angels, hindi yan dapat wino-worship. Okay? Walang worship of angels. Only God deserve worship. Okay? So, parang tayo, kapag binabasa natin, wow! Kaya nga, di ba, tong si Mary dun sa Catholic Church, parang she was given yung parang equal with kung meron tayong tinatawag na mediator, siya ay naging mediatrix. Di ba? The Mother of God. Doon nagsimula yung prayer na Hail Mary, Mother of God, blessed art thou among, hindi ko na masyadong kabisado. But come to think of it, mga kapatid. Come to think of it. If God has a mother, di ba, kung merong mother ang Diyos, ibig sabihin, ang Diyos, ipinanganak siya. Tama? Kapag merong mother, di ba, pinanganak Di ba? So, ibig sabihin, kung ipinanganak siya, ang God, ipinanganak ang God, then, hindi na siya yung Alpha and Omega. No beginning. Actually, God has no beginning and He has no end. Tama ba? Tama ba? Ang Diyos ba, kailan ba nagsimula na mag-exist ang Diyos? Wala, di ba? Since kung kailan man sinasabi natin yung start or beginning of time, nandun na siya. Okay? Until eternity, kung meron mang ending ang eternity, pero sabi nga natin, eternity. Okay? So next is, verse 33, "And he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be?" Sabi niya, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail." Take note of that, mga kapatid. No word from God will ever fail. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, ito ay, mangyayari. "I am the Lord's servant." Sabi ni Mary, "May your word to me be fulfilled." Then the angel left her. Pero if you were Mary, kung kayo si Mary, ano kaya yung parang magiging damdamin ninyo? Akala natin madali, pero dapat tignan din natin yung parang yung circumstance. Diba? Yung kung ano yung mga pangyayari that time dun sa buhay ni Mary. First, she was betrothed to kanino? Kay Joseph. Pag sinabing betrothed, malapit na silang ikasal. Okay? Pero hindi pa sila nagsasama. Okay?
Yun ang betroth, no? Talagang ang mga Jews, mga kapatid, ang mga Hudyo ay talaga namang pinapahalagahan nila yon. Okay? At saka yung kapag kinasal sila, yung first day, yung kanilang honeymoon, dapat merong ano yon, merong ebidensya na virgin yung babae. Or else, kung hindi ganon, meron silang batas dun sa Law of Moses na kapag merong nagtaksil, di ba, pwede siyang tinatawag na stone to death. Batuhin hanggang mamatay. So hindi nung sabihin nung angel kay Mary na highly favored, hindi siya napakadaling bagay. Mamaya makikita pa natin 'yon, mga kapatid. So, ano ibig sabihin nitong word na to, highly favored? No, ano ibig sabihin niyan? So, tingnan lang po natin, no, kung ano yung meaning ng favored. So, kapag sinabi natin ikaw ay favored, ano ibig sabihin nun? One, it means to look kindly upon. You receive kindness. Tumatanggap ka ng kabaitan mula sa iba. Diba? To approve. Okay? To approve. Parang yung pagtanggap. Okay? To give special regard to. You are special in somebody or someone's eyes. To treat with goodwill. Diba? You will receive goodness from that person or kung sino man yung nagbibigay sa iyo ng favor. Okay? To show exceptional kindness to someone. At mapapansin natin, mga kapatid, lahat ng meaning na to na binanggit about this favor, lahat yan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Amen? Lahat yan finulfill. Di ba? Lahat yan, no, ginawa ni Jesus sa atin. To look kindly upon, inapprove tayo, naging special tayo sa Kanya, kaya nga tawag natin sa ating mga sarili ay mga special child of God naman. Amen? Amen ba yun? Sino dito special child of God? Okay. So, to treat with goodwill, to show exceptional, talaga namang exceptional yung kindness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi naman tayo worth dying for eh. Pero si Christ, namatay siya dun sa cross para sa atin. That's exceptional kindness. So lahat ng ito, mga kapatid, ay ginawa ni Jesus sa atin. So yung pagiging highly favored, hindi lang yan para kay Mary. Nag-start kay Mary dahil nag-receive siya ng favor from God. But all the people, no, lahat ng mga tao, simula dun sa Old Testament na ginamit ng Panginoon, they were highly favored. Okay? Baka iniisip nyo na there is something kay Mary, kaya parang in-extend ng Diyos sa kanya yung special favor. No. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, like us, kagaya natin, si Mary ay kasama siya dun sa kategorya ng Romans 3:23. Ano yung Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Pag sinabing all, mga kapatid, hindi exempted si Mary. Dahil hindi naman virgin birth si Mary, si Jesus lang. That makes Jesus, our Savior, sinless. Kasi kailangan yung Savior natin walang kasalanan. But at the same time, siya ay kinakailangan maging tao, kagaya natin. Okay? Yeah. Nung tignan si Jesus, ni John the Baptist, sabi niya, He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Tagalog, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So nothing special kay Mary, kapareho lang din natin siya. It so happened na siya yung pinili ng Diyos.
At lahat naman tayo, pinili ng Panginoon, kagaya ni Mary, para maligtas. Amen ba yun? So we become highly favored the moment we come to Jesus. Malinaw po yun? The moment we come to Jesus, we become highly favored. Kasi lahat ng ito, lahat ng yan, ang nagparana sa atin, si Jesus. We receive exceptional kindness sa ating Panginoong Hesukristo. Ang verse, mga kapatid, is Ephesians chapter 1, verse 6. Sabi diyan, to the praise of the glory of His grace. Diba? So, grace means favor. Other word for grace. Diba? Favor. Ang isa ding salita na ginagamit natin dun sa word na grace or biyaya, ang ibig sabihin nun ay favor. To the praise of the glory of His grace, by which, sabi niya, He made us highly favored. Yung word is, original word is accepted in the beloved. Sino yung beloved? Si Jesus. Amen. Nakakasunod po kayo? So, nagsimula, tayo po ay naging mga highly favored kagaya ni Mary nung tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay naging highly favored. Ang isang napakagandang illustration or example about someone receiving favor, na tumatanggap ng pabor dun sa ibang tao, ay yung nangyari dun sa anak ni Jonathan, dun sa Old Testament. Sino si Jonathan? Anak ni Brother Dong, tsaka ni Sister Josie. Okay. Aside dun kay Jonathan na anak ni Brother Dong at ni Sister Josie, okay. Sino si Jonathan? Dun sa lumang tipan. Best friend ni David. Hindi ba sila LGBT? Sabi na LGBT daw to kasi parang he loved, meron kasing statement doon na David loved Jonathan more than his brother. No? Parang, ano kasi yan ginagamit na scripture ng LGBT community. Okay. Namatay si Jonathan, di ba? Doon sa battle together with his father, si King Saul. And then until such time, after nung war or nung gera, naging king etong si David. That was the time na naupo siya dun sa trono and David became king. At ang parang una dun sa mga ginawa nitong si David ay hanapin kung meron pang natitirang kamag-anak etong si Saul, lalo na nung kanyang kaibigan na si Jonathan. No, nagtanong-tanong siya. At merong nakapagsabi sa kanya na merong anak si Jonathan by the name of Mephibosheth. Hindi nakakabuisit Mephibosheth. Okay? Mephibosheth. Yun ang pangalan niya. Tingnan natin yon. Okay. 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 13. Pero mag-jump kung gusto nyo mabasa ng buo. Okay? So sabi niya, David asked, is there anyone still left of the house of Saul to whom, sabi niya, I can, show kindness or favor. Di ba? Ang isang definition natin ng favor, to show special kindness to someone. Di ba? So, whom, sabi niya, I can show kindness for Jonathan's sake. Parang yung kanyang, alam mo yon, yung kanyang, covenant niya. No, yung naging covenant nila ni Jonathan, tutuparin niya yun kahit patay na etong si Jonathan. So, mag-jump doon sa verse 6. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Mephibosheth? He bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth. Okay, parang nakakabushit. Parang gano'n no? Parang gano'n yung Mephibosheth, sabi niya, at your service. No? Alam mo yon? So, yung
etong si Mephibosheth, dahil ang kaharap niya ay king, di ba, binibigay niya yung paggalang, yung respeto. Sabi niya, at your service. So, parang siguro nakaluhod siya or kung anong klaseng, di ba, yung sinaunang panahon, di ba, to show respect, di ba, nagbabaw or what ang ginagawa nila. So, sabi ni Mephibosheth, at your service, he replied. And then sabi ni David, don't be afraid. David said to him, for I will, surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. Parang alam mo yon, yung relationship natin sa God the Father, Jesus Christ. Di ba, nagkaroon tayo ng covenant, sabi ko sa inyo kanina, yung pagiging highly favored natin, nagsimula yun when we come to Jesus Christ. So parang it's a typology. No? Si David representing parang God the Father, si Jonathan bilang Jesus Christ the Son na nag-offer ng buhay niya para sa atin, at tayo si Mephibosheth. Okay? Parang ganun yung typology. So lahat tayo pinapakita, like Mephibosheth, tayo po ay recipient of God's love and favor. Are you following, mga kapatid? Naintindihan po natin? So, anong sabi niya? For I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. Anong sinabi niya? I will restore to you all the land that belonged to your grandfathers. It talks of redemption. Di ba? Yung lahat ng nawala sa tao after that experience dun sa Garden of Eden, yung paradise, ibinabalik sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung inheritance natin, yung redemption. So ganun ang sinasabi dito ni David. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather's soul, and you will always, sabi niya, eat at my table. In other words, parang sinasabi niya, you will always be in my presence. Anytime, binibigyan kita ng access. Naiko-connect nyo, mga kapatid, tayo, dati mga sinners, tayo, mga makasalanan, wala tayong access sa God. Di ba? Kaya manalangin man tayo ng manalangin, penitensya tayo, magpakahirap tayo, still, walang effect, walang epekto. Parang yung panalangin natin, yung mga sacrifice natin, hanggang dun sa kisame lang, tapos bumabalandra na. But because of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, nagkaroon tayo ng access into the what? Presence of God. And that is the beauty of worship. When we say, Father, para kang, alam mo yon, parang merong isang vehicle na nag-transport sa iyo papunta sa presence ng God. Father. Nagkaroon tayo ng direct access sa Diyos because of our Lord Jesus Christ. Amen ba yon? Natutuwa ba tayo doon o hindi? Diba na meron tayong access sa presence ng Panginoon. Kaya nga kinakanta natin, draw me near your presence, O God. Draw me near to you, O loving God. Na, 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 na. Wala si Brother Alex. Eh. Draw me near. Diba? Amen ba yon? Romans 5:1, diba? Being justified, we have access with God, to God, through our Lord Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng access sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, hindi ko kailangan ng isang malakas, maimpluwensyang Kristiyano para makalapit sa Diyos. Diba, para makalapit sa presidente, hindi ka naman basta-basta makakalapit sa Kanya. Kailangan mong kumuha ng padrino. Pwede mong siguro, kung kamag-anak mo si Purisima, baka pwede kang sino kamag-anak dito sa Purisima?
Kaya lang, wala na siya. Diba? Purissima, diba? Santissima. Okay. Diba? So, hindi natin kailangan ng padrino. Hindi natin kailangan ng isang malakas. Okay? Spiritual tabu nga yung parang, kailangan ko lumapit sa pastor, kailangan ko lumapit kay ganito kasi, ano yan eh, anong tawag dito? Mataas ang ano yan, spiritual. Diba? Mataas ang kanyang spiritual na kapangyarihan. Parang gano'n. Okay? Hami-hami wave. Okay, hindi natin kailangan ng gano'n. Lahat tayo as believers in Christ, meron tayong direct access sa God. Amen ba yun, mga kapatid? Nakakatuwa ba yun? Palakpakan natin ng Panginoon doon kung nakakatuwa yun. Yun yung beauty ng relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. That's why we don't need religion para makalapit sa God. All we need is Jesus Christ. So highly favored tayo, mga kapatid. Parang typology lang to nung ginawa ni David kay Mephibosheth. So lahat ng yan, typology, no, na kung saan nang ginawa naman ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. That's why we have received favor from God. So, isang verse na tayo. Isang verse na. Verse 8. Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice?" Anong tingin niya sa sarili niya? A dead dog like me. Sounds family. Sa maraming Kristiyano. Di ba? Okay. Anong tingin sa kanya ni David? Hindi. Si David ang may tingin sa kanya na dead dog. Siya, si Mephibosheth, ang tingin niya sa sarili niya, dead dog. Dahil nga naman dun sa nangyari sa kanyang family. Di ba? Yung pagtatraidor na ginawa ng kanyang lolo kay David. Tapos, eto pang nabanggit na ba dyan na si Mephibosheth, siya ay lumpo. Kasi parang sa pagmamadali, nung tinatakas siya ng yaya, nabitawan siya. Nabasa niyo yun? Itong si Mephibosheth, parang nagkakagulo na dun sa kaharian ni Saul. So pinapatakas sila, yung yaya niya, bata pa siya or baby pa siya, or whatever, kung gaano siya, ilang taon pa lang siya, nabitawan siya sa pagmamadali at ang nangyari sa kanya, siya ay nalumpo. Alam mo yon, di ba, lumpo. Kaya ang tingin niya, parang tayo, di ba, mga lame, spiritually lame and weak. Di ba? So ang tingin niya sa sarili niya is a dead dog. Pero, mga kapatid, hindi na ganon. So nung patawag siya ni David at extend sa kanya yung favor, hindi na siya magiging dead dog. Dapat na niyang baguhin ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. So mga kapatid, ibig sabihin yan, tayo, bilang mga Kristiyano, dapat hindi natin tinitignan ang ating mga sarili na mga dead dog. Walang kwenta. Bobo. Diba? Anong tawag dito? Buti pang hindi na ako pinanganak. Wala naman akong parang contribution dito sa mundo. Parang kalat lang ako dito sa mundo. No, lahat ng yon ay nag-iba because of our Lord Jesus Christ. Amen? So, then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crop so that your master's grandson may be provided for." Provided for. Lahat ng pangangailangan ay ipoprovide. And for Mephibosheth, grandson of your master,
will always eat at my table. Now, Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, damay na rin sila, no? Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's son. Diba? Parang naalala ko yung sinabi dun sa Romans 8 na because we are sons, then we are heirs. Kung tayo ay mga anak, sabi niya, kung ganon, tayo ay mga tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Amen? Tayo yung magmamana lang lahat ng yan. Malay mo, ipapamana ng Diyos sa iyo Jupiter, yun ang paghaharian mo, o kaya Mars. Diba? Bibigay Mars. Or Venus. Yung unknown yung mga unknown na universe na hindi pa nakikita, malay mo, ipapamana yun sa iyo. Ikaw maghahari doon. Diba? Hindi natin alam. Okay? So, ito po yung example ng favor. First hand. Na example ni Mephibosheth. At yan yung ipinaparanas sa atin o ipinaranas sa atin ng Panginoon. Now, yung pagiging favored, mga kapatid, hindi naman nangangahulugan, no? Kapag highly favored ka, dinideclare natin na we are highly favored, hindi nangangahulugan na meron ka ng problem-free life. Okay? Balikan natin yung kwento ni Mary nung sabihin sa kanya nung angel, greetings, highly favored. So, hindi nangangahulugan na wala ng problema si Mary. Kasi, kung isa-isahin niya ni Mary, no, yung sitwasyon niya, malaki ang problema niya nung tanggapin niya yung sinabi sa kanya ng angel. Unang-una, mga kapatid, magkakaroon, yung anak niya, yung magiging anak niya will be born out of, wedlock. Kasi nung sabihin nung angel Gabriel kay Mary yun, hindi naman in-inform sino yung tatay, Joseph. Ilang buwan pa bago na-inform sa panaginip. You're following, di ba, yung kwento. And at that time, mga kapatid, alam niyo kung ilang taon na itong si Mary at that time? Sabi ng mga Bible scholars, ang edad daw ni Mary, nung bisitahin siya ng angel, ay nagre-range from 15 years old hanggang 17 years old. So sabihin na natin mga 17 years old siya nang siya ay betrothed kay Joseph. So imagine, di ba? So malalaman ngayon nitong kaya di ba nung malaman nitong si Joseph na buntis si Mary, umatras siya. Umatras siya, no, at ayaw na niyang pakasalan itong si Mary until such time dinalaw siya ng Diyos sa pamagitan ng panaginip. Imagine yung, alam mo yon, di ba? Mag-iiba buhay niya eh. Mag-iiba na ang buhay ni Mary nung dumating yung angel at sabihin sa kanya na highly favored. So, yung pagiging highly favored, mga kapatid, hindi yan nangangahulugan na magkakaroon ka na ng problem-free life. Like Mary. May mga usap-usapan pang araw, no? Parang na ulinagan ko lang doon sa may tindahan ni Aling Tekla. Na yung pinagbubuntis ni Mary ay anak ng isang Roman soldier. Yan ang kwento, Sa usapan, chika nila. Doon sa si Jesus na anak ni Mary out of wedlock ay ang ama ay isang Roman soldier. Imagine yung di ba? Ano yun controversial, di ba? Habang naglalakad siya, buntis siya. Di ba? Pwede mo bang itago yun? Pwede bang itago yung pagbubuntis niya? So habang naglalakad siya, may mga bumubulong.
may mga bubuyog sa sa harap, sa likod. Diba? So kung pwedeng lang sigurong magsuklob ng gagawin eh. Pero siyempre, alam niya kung ano yung alam niya. Diba? Alam niya kung ano yung totoo. Okay? So ganun din sa atin, mga kapatid. So, when we declare na tayo ay mga highly favored ng God, hindi yun nangangahulugan na hindi na tayo magkakaroon ng problema. Amen? Malinaw ba yun? Kasi baka sabihin nyo, highly favored ako kaya hindi na ako magkakaroon ng problema. Okay? Gusto kong balansehin. Kasi yung ibang nagde-declare ng highly favored, lalong-lalo na yung mga prosperity preacher, ang sinasabi na, which is a Western theology, na yung prosperity gospel. Merong prosperity, pero yung sasabihin mo na, full is prosperity at walang adversity, that is not biblical. May prosperity at meron ding adversity, ang Christian life. Merong trial. Okay? Merong mga pagsubok na dinaranas ang mga Kristiyano. At the same time, meron din namang prosperity. Okay? So, hindi yan, ang pagiging favored ng God, hindi nangangahulugan na ito ay isang problem-free life. But definitely, mga kapatid, yung pagiging favored ng God, ito ay nangangahulugan na ang Diyos, He will be with us all throughout life. Amen? So, nangangahulugan yon, mga kapatid, na yung pagiging favored natin, although, hindi naman sinasabi na mawawalan tayo ng problema, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, nandyan ang Diyos kasama mo, and that makes the difference. Amen ba yun? At dahil dyan, kahit may problema at meron kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay. Kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kanta na yun. Diba? Nangangahulugan yan, mga kapatid, kahit may problema ka, dahil kasama mo ang Diyos, you will be what? Victorious. Winner. More than conqueror. Amen ba yan, mga kapatid? Yes, nandun ka sa problema. Pero habang dumadaan ka dun sa problema, alam mo na kung ano ending. If you will stay in faith. Diba? Alam mo na kung anong ending. Alam natin ngayon magulo. Diba? Alam natin na magulo ang mundo, pero alam natin ang ending. Alam natin ngayon actively involved si Satan dun sa affairs ng mga tao, pero alam na natin ang ending. Satan will be what? Chained, at siya ay uhulog dun sa tinatawag nating bottomless pit. Sinong winner? Sino dito panalo? Sino panalo? Sino talo? Diba? Taas kamay ng mga panalo. Ayan. Hindi nagtaas, ano? Hindi ko pa alam. Okay? So, pagiging favored, it definitely means that God will be with you all throughout life. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Ano man ang pagdadaanan ko dito sa journey ko, sa mundong ito, hindi ako matatakot kasi at the end of it, makikita ko yung sarili ko na nagtatagumpay kasi sinasamahan ako ng Panginoon. Kasama ko ang Diyos. Kantayin natin. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Okay. Malinaw, mga kapatid. Yun yung pagiging favored. Amen? Kaya nga, after sabihin ni Angel Gabriel kay Mary na highly favored, kasi ang kasunod doon, highly favored, magkakaroon ka ng problema. Diba? You will bear the shame of pagbubuntis mo dun sa Son of God. Tingnan niyo yung kasunod na sinabi niya. After nung sabihin ni Gabriel kay Mary, highly favored, ano yung sunod na sinabi niya? The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored." Ano yung kasunod? "The Lord is with you."
Subukan mong tanggalin yan. The Lord is with you. Highly favored lang. At hindi mo kasama si Lord. Paano niya i-bear? Paano niya babatahin? Paano niya babakahin yung shame ng kanyang pagbubuntis? Nung kanyang pagdadalang tao. Diba yung sasabihin ng mga tao, yung sinusunod nila about the law of Moses with regards to betrothal, ano ang gagawin niya? Kaya kasunod kagad nun, mga kapatid, sabi niya, the Lord is with you. Kaya yung pagiging highly favored, hindi nangangahulugan ng pagiging problem-free life. Pero it definitely means na ang Diyos, He will be with you all throughout life. Malinaw po? Malinaw? So tayo ay mga highly favored. Diba? Na-receive natin yan because of Christ. So ang conclusion niya, mga kapatid, conclusion, sabay-sabay na po, nga po natin basahin. As we go through this life, declare, expect, and receive favor from man because we are already favored by God. I am greatly loved. I am highly favored. At ang kasunod nun, I am extremely or richly blessed by God. Amen po. At lahat ng yan, nangyayari, worship team, ready na tayo. At lahat ng yan, nangyayari, I am greatly loved, highly favored, extremely richly blessed, dahil si Jesus, siya yung sentro ng ating buhay. Jesus at the center of our life. Let's all stand at atin pong awitin ang song na ito, Jesus at the Center. Lord, you are able to do exceedingly, abundantly above all that we ask, think, or even imagine, Lord God. Hindi nga po namin lubos na maisip yung ginawa po ninyo para sa amin dun sa krus ng Kalbaryo, Lord God. The great love that you have lavished, Lord God, upon us. Lord, at ganun din yung mga benefits, yung blessings, Lord God, yung mercy, yung grace, favor, napakarami niyan, Panginoon. Salamat po na kami po ay recipient ng lahat ng iyan, Panginoong Diyos. At thankful po kami. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa po ninyo para sa amin, Lord God. Tulungan po ninyo kami na may sa pamuhay ang lahat ng mga pagpapalang ito at mai-share din po namin sa iba yung kadakilaan ng inyong ginawa para sa amin. Dahil alam po namin na hindi lamang po ito para sa amin, kundi ito rin po ay para sa ibang tao. Salamat po. At kami ay patuloy na pinagpapala po ninyo. Sa inyo ang lahat ng papuri, aming Diyos, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, and everyone say, Amen. Amen.